of your work, of your purpose, and that, Lord, you have done everything so that, Lord, we can enjoy your presence, enjoy your goodness and your blessings. Hallelujah. We give you praise, Lord. And as we continue to study your word, Lord, allow us to be more enlightened as you open our minds, our spiritual eyes, that we will be able to see, Lord, who you are. But Father God, as you continue to draw us near to your side, Lord, we also go forward to continuously seek you, seek your face, because, Lord, we want to know you more. Amen. And you have taught us how to love. Therefore, Lord, we love you back with the love of Jesus. And so, Father, help us in our journey in studying your word until the day of your coming. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Are you blessed? Amen. It's good to start for 1 month. It took me 1 month to come here and start again. Praise God. Ako'y nagpapasalamat din dahil puri ng Panginoon, marami tayong katuwang dito sa gawain na ito. Amen. At alam natin na kahit sinong tatayo po dito na tinalaga ng Diyos ay isa lang naman ang boses na ating pinapakinggan. At yan ay ating banal na Diyos. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang kumikilos at gumagawa sa bawat tinawag niyang lingkod o manggagawa upang tatayo dito. Kahit sino man yun. Amen? Praise God. That's big. At ang ating pong pag-usapan ngayon, since alam po ninyo, yung topic po na yung panoramic view tinatawag natin. In Christian terms, they call it eschatology. Yung events sa end times. And since mahabang topic yan, I would want to lay the foundation. So gagamitin ko yung oras ito as a preaching to encourage everyone so that lalo pang magkaroon tayo ng desire na maging bahagi sa pag-aaral natin this coming umpisa natin po this afternoon and every second Sunday of the month. Okay? Hope that we will finish it by August or before that. And kaya nga, this coming April, meron tayo isang araw. Siguro, April 5? May ba yun? May 5? May 5. Ay mayroon tayong gagawin po natin yon na morning and afternoon, 2 hours. Ay itutuloy natin yung pag-aaral. Alam ko na, maybe some of you, tinuro ko ito matagal na eh. Amen. At ilan na lang yung na nakatangkap ng turo na ito. Because this will lay the foundation of your faith. That's why tama-tama na meron tayong plan na ginagamit ngayon para basahin ang buong Biblia. For the whole year, di ba? Pero kung kaya na ginagalaan kayo, huwag yan tayo 1 taon. Di ba? Mas maganda pagka-alam nyo, pag natapos nyo ng 6 months, upisahan nyo ulit. Because alam niyo ba yung pagka nagbubuo ka ng puzzle? Amen?
Pagka nagbubuo ka ng puzzle, di ba, mayroon kang picture na nakikita. Tapos, may pira-piraso kang parte. Halimbawa, kung ito ay 500 pieces na puzzle o 1,000 pieces, ay titignan mong ibuuin para maging katulad ng picture na nakikita mo. So, yung gagawin po natin sa pagtuturo na yan, ibibigay sa inyo yung picture. Ngayon yung araw-araw na pag-aaral mo, then mayroon ka ng picture, matututo ka na mag-like kung saan ba lugar ilalagay yung mga natututunan mo. Ako ba natin yun? Kung mayroon kang bird's eye view, mas madali nang intindihin. So, yun po yung purpose ng panoramic view. Panoramic means you see the whole picture. Okay? So, andyan, ang daming laman yan, pero as we continue to study, as we continue to attend these Bible studies, yung pong preaching, teaching, discipleship, whatever, ay mga puzzle pieces yon na binubuo natin para doon sa picture. And I believe as we go closer to the time ng pagdating ni Lord, ay halos mabuo na natin yun. Amen. So, ang aking bibigyan as I say, start of foundation, i-share ko sa inyo ngayon. It's about the fullness of God. The fullness of God. In Ephesians chapter 3, verses 14 to 19, ito po yung sabi ni Paul, Apostle Paul, ni Apostol Pablo. Alam po ninyo sa mga disipulo ng Panginoon, although si Paul ay hindi direkta na apostol na kasama ng original 12, kasi pumasok siya sa eksena later date na eh. Amen? So, although I believe na noong panahon niya, narinig niya, bata-bata pa siya siguro noon, bata-bata pa, nag-aaral pa, na andun pa yung zeal niya sa Judaism. But then, nung siya ay panahon na para tawagin ng Panginoon, ay sa kanya, dahil sa kanyang sipag na mag-aral, I believe, at may aral siya eh. Alam niyo ba, si Apostle Paul, formerly Saul at kanyang pangalan. Amen? Siya po yung, kung baka sa estudyante, siya po yung top lagi. Amen? At ang kanyang teacher ay the best na teacher during his time, si Gamaliel. Okay? So, si Paul, dahil sa kaalaman niya, I believe, ginamit yun ng Panginoon because he knows the Old Testament through and through. Teacher siya eh. Pag sinabing teacher, actually lawyer because they studied the law. Alam niyo po yung Israelites, nung panahon na yun, ang kanilang batas ay Biblia. They follow the Bible. Yun po yung araw-araw nilang pamumuhay. Yun ang sentro ng kanilang buhay. Yun ang nagbibigay sa kanila ng yung guide ng morality, guide ng law and order sa kanilang pamilya, sa kanilang community. Di ba? So siya, lawyer siya, pero sa tawag sa kanila is policy. Okay? So they studied the law. And sa kanya po ibinigay, nung siya na born again, sabi nga nagkaroon siya ng University of the Desert. Kasi po ay pagka-born again po niya, hindi siya kaagad lumabas para mag-preach. Talagang he studied the scriptures. And God, the Lord Jesus revealed to him so many things. And one of the revelation is actually, sa pamamagitan ni Paul, is the body of Christ. It's the church.
Kung kaya makita niyo yung mga letters niya, yung epistles, yung Galatians, okay? Philippians, Ephesians, Colossians, lahat po ng mga, yung Corinthians, lahat po ng mga epistles niya, o mga letters niya, it touches about the church. And we know that the mystery of God is Jesus, and the mystery of Jesus is the church. But it's now revealed. Amen? So, sa perspective na ipinakita ng Panginoon, si Lord, pinakita ni Lord yung picture kay Paul. Although hindi niya nakitang buong-buo, pero ang laking portion ng revelation na binahagi sa kanya. At alam po natin na si John, si Apostle John, ang binigyan ng yung revelation, yung end times. Amen? Hallelujah. So, ang ibibigay po natin ngayon is, ang gusto kong talakayin ngayon is yung kay Paul, the fullness of God. Because actually, ito po yung purpose ng Diyos sa bawat individual buhay. Amen. So that makamtan ni Lord yung corporate body. Amen? So, let's read that scripture. Ephesians chapter 3, verses 14 to 19. Although, of course, sabi po dito, verse 4, for this reason, ano po yung reason? Yung prior na verses, ay yung po yung reason kung bakit siya ay lumuhod at namanalangin. Okay? Sabi po niya, for this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you. Alam po yung natatanggap niya, sabik na siyang isalin ng Diyos sa atin din. Amen? Sabi niya, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ, sabi, verse 17, it's a very, very important verses, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So rich. Alam niyo yung habang nakikita yung imagination na pag nakikita mo habang sinusulat niya ito, grabe yung passion niya kumakapaw. Yung passion niya sa nakita niya na ang kanyang passion is to isalin din sa atin. Para bang, Lord, gawin din po ninyo ito sa lahat po ng mga susunod na mananampalataya. Kaya kasali po tayo dito. And this prayer still stands and still active because hindi pa dumarating muli si Lord. Amen? Magkakaroon ng end dito pagka dumating na si Lord. That's it. So, alam po ninyo yung kanyang tawag dito, yung kanyang passion, yung kanyang prayer, yung na si Kristo ay manahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo ba yung heart, spiritual heart is consisting of your soul and your conscience, which is the organ of spirit. Alam niyo ba natin na ang tripartite being ng tao ay mayroong tatlong bahagi ang bawat part ng tripartite being. Di ba? Body. Ano yung tripartite? Ano yung tatlong bahagi? May elements. Hindi, yung body. Flesh. Di ba? Blood, bones, and flesh. Composition ng body. Composition ng soul, ano? Mind.
Mind, will, and emotion. Mind, will, and emotion. Composition ng spirit. Communion, intuition, and communication. Conscience, communion, and intuition. Intuition is receiving from the Spirit. That's the communication, okay? Yung conscience, okay, ito yun. So yung whole Spirit is your mind, emotion, and will. Okay? Mind, emotion, and will is your whole body, yung kabuuan ng kaluluwa mo. Yun yung ikaw, yun ang unique sa'yo. Emotions, will, and mind. Kasi kahit nakambal na magkapatid, magkaiba ang kaisipan, magkaiba ang emosyon nila, magkaiba ang pagpapasya. Very unique. So yung heart na tinatawag dito, that the Father will dwell richly in your heart. Ano ibig sabihin nun? Because the heart of man, his spiritual heart, means your soul. That is mind, emotion, and will, plus the conscience of the Spirit. That's how it connects. Amen? Okay, so ano sabi ni Paul? Na manahan sa puso. Alam niyo ba na kahit Kristiyano ka, na hindi nangangahulugan na nagdudwell ang Holy Spirit sa iyong heart? You know why? Maraming Kristiyano. Iba yung masama ang kaisipan. Grabe kong magsalita. Nakakasugat. So, once you speak things that are not of God, hindi kasali si Lord. Hindi pagsalita ka, kasabi niya, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Amen. So, ibig sabihin, pag kayo nagsasalita, galing sa puso mo yun. Kasi pag hindi galing sa puso mo, fake. Di ba? Nabubula ka lang, ibig sabihin. Pero kung totoo, galing sa puso mo, yun yun. And so, kung ikaw ay nagsasabi ng negatibo, hindi kasali si Lord doon. Ibig sabihin, hindi nag-dwell si Lord. Hindi pwede makisama si Lord sa mga sinasalita mong mga curses. Because hindi po galing sa Panginoon ang mga bagay niya. Amen. So, kaya sabi ni Paul, na ang presensya ng Diyos ay manahan ng kabuuan sa puso ninyo. Ibig sabihin, lahat ng kaisipan mo, lahat ng emosyon mo, lahat ng pagpapasya mo, ay sakop ng kagustuhan ng Diyos. Yung mga apostles, bakit yung mga sulat nila? Sila David, bakit naging salita ng Diyos ang mga sulat nila? Kasi kahit na halimbawa ng Old Testament, kasi babad na babad sila sa Diyos, na ang nagdidikta ng kanilang kaisipan, ang kanilang damdamin ay ang Diyos. Amen. So, how much more pa noong si Lord Jesus Christ ay pilako na sa krus, namatay, nilibing, at nabuhay muli. At naging available na ang Holy Spirit para tanggapin ng sino mang maniniwala sa Kanya magtitiwala. At the moment na tinanggap ng isang tao si Kristo sa kanyang puso o sa kanyang buhay, sa kanyang spirito, ay naborn-again na siya. Amen. Pero anong bang kailangan? Kailangan kasi, alam niyo, yung spirit natin, yun ang buong-buo na si Kristo. Pero yung kaluluwa natin, hindi pa. Hindi masakop niyo rin yung kaisipan mo. Kasi kaya kailangan, i-renew yung kaisipan mo. Amen. At alam niyo ba na habang nare-renew yung kaisipan niyo, nababago yung damdamin ninyo? At nababago yung pagpapasay niyo, yung trend ng pagpapasay niyo, nababago na. Dati, ganito yung mga decision niyo. Pero nalaman yung katotohanan, nagbabago yung decision nyo patungo sa purpose at kagustuhan ng Diyos. Amen. Kaya ang gusto ni Lord, manahan ng buong buo ang Diyos sa iyong puso.
Nang sa ganun, ang buong kaluluwa mo ay panig na kay Lord. Mahal mo na, gusto mo na yung gusto ni Lord. Di ba? Dati, nag-struggle ka. Kasi ito yung gusto ni Lord. Lord, pwede ba muna nakikipag-bargain ka pa, di ba? Oh, so, pero pagka napuno na ng Diyos ang puso mo, hindi ka na dadalawang isip pag sinabi ni Lord, yes, Lord. Amen? Yes, Lord. Ganun po yun. So, ano ang pagka punong-puno na yung sakop na ng Diyos ang kaluluwa mo, ay malapit na maging kabuuan, ibig sabihin, fullness, yung alam niyo yung the fullness of God continues now to live in you. Alam niyo ba yung si Lord, sabi sa Bible, si Lord, the fullness of God sits sa Colossians. Di ba? Yung the fullness of God ay nanahan na kay Lord. Ibig sabihin, nasakop yung buhay ni Lord. Amen? Kaya si Lord, hanggang sa kamatayan, sinunod niya, wala siyang reklamo. Kasi nasakop na, alam niyo ba yung, when God says, sabi niya kay Lord, sabi ni Father God kay Lord Jesus, then go to the cross. Hindi siya ng dalawang isip. Hindi ba? Yes. Kasi sakop na yung, si Lord, ang ginawa ni Lord Jesus, ipinasakop niya yung kaisipan niya, yung puso niya, yung damdamin niya, yung pagpapasya niya. Di ba? At one point, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, ano po yung sabi niya? Lord, Father, sabi ni Lord, di ba? Kung pwede mo palampasin ito, pero hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa gusto mo. Pinili pa rin Lord. Alam niya na sa kinabukasan ay bibitayin na siya o ipapako na sa krus. So, yung pag-usap niya ay andun pa rin yung submission niya. Never na siya nag-doubt. Di ko ba? So, yun ang gustong mangyari ni Paul dahil nakita po niya, alam yung vision, gusto mangyari ni Paul na yung kabuuan ng Diyos ay manahan na sa atin. Para sa ganun, ikaw ay walking, ikaw ay nagsasalitang, ang boses mo nga, yung taas yung boses mo, di ba? Pero actually, laman niya ay kapangyarihan ng Diyos. When you speak, it is the Spirit of God speaking because you allow God to use you. Kasi nga, sabi nga kung ikaw na born again, ang buhay mo ay hindi na ikaw. Your life is not yours anymore. Somebody owns you already. The one who has redeemed you, di ba? Si Lord, tinubos ka na. At a price, sabi nga, you were bought with a price. You are not your own. So, sa Bible po yun. So, dahil si Lord na nabubuhay sa iyo, siya na ang nag-express ng kagustuhan niya sa pamamagitan mo. Amen. So, yung pinag-uusapan po natin dito ay yung fullness ng Diyos ay manahan na sa atin. Amen. Kung nananahan na siya, kung totoong nananahan na siya, siyempre, yung kilos mo, yung salita mo, yung pananaw mo, di ba? Yung pananalita mo, kung si Lord ay buong-buo naka-dwell sa iyo at nasa puso mo siya, ibig sabihin, alam niya yung puso kasi, yung kaisipan mo, yung damdamin mo, yung pasya mo, ay para kay Kristo lahat. Amen. So, kapag lahat ng mananampalataya ay ganon ang nangyayari na, mayroon ng isang katawan ni Kristo na nagkakaisa. At magiging totoo na yung sinasabi ng Biblia na si Lord Jesus Christ is the head of the church.
And we are the body of Christ. Amen? The church is the body of Christ. So ngayon, nagkakaisa na. Pagka may gusto si Lord, buong iglesia, pag sinabi ni Lord na hakbang, hindi pwedeng yung isa patalikod, yung isa paside, yung isa. Di ba? Pag sinabi ni Lord na forward march, sabay-sabay kasi nag-iisa na eh. Iisa na yung mind eh. Yung mind ni Kristo yung kumikilos sa atin eh. So ibig sabihin, pag sinabi ni Lord na march, isa lang yung natatanggap na instruction ng buong katawan. Kaya hindi na nag-uusap yung buong katawan, isa na lang sinusunod, kaya sumusunod according to the plan of God. Nakapa ba natin yun? Yung po yung sukdulan na gusto ng Panginoon. The fullness. Unless we actually experience the fullness of God in our lives, ay hindi pa po pwede bumaba si Lord. Amen? Kaya gano'n, di ba, sa iglesia, marami nag-aaway, nag-iismiran, hindi nagtitingilan sa mata. Di ba? May nag-murmur, may nag-complain, may dami po na nangyayari kasi hindi pa buo. Hindi pa nag-iisa. Kasi hindi pa lahat ng kaisipan ng tao ay na nakiisa kay Lord. Amen. Alam po niyo yung pag-aaral natin bukas ay bungkulat ng Wala po kami. Isip pa kayo. Isip pa pala kayo. Diba? So, yung pag-aaral natin mamaya ay ito po yung makikita natin. Because the title of yung pinaka-foundation po ng panoramic views, the church as the house of God. And you will see, you will be, at some point you will be actually surprised to see things na akala ko ganito, pala ganyan pala yan. Anyway, balik tayo sa fullness. So, alam niyo yung yearning ni Paul na magkaroon po ng kabuuan si Kristo sa buhay natin. Kaya nga ito yung prayer niya. So, paano ba natin makakamit ang bagay na ito, yung fullness, the fullness of God to dwell? Sabi dito sa verse 19, that you may be filled with all the fullness of God. Alam po niyo yung fullness, ibig sabihin, ang kabuuan ng buhay ni Kristo. Kasi ang alam niyo ba yung the measure of the maturity of a Christian is the fullness of Christ in you. Yung measure ng maturity, hindi yung, ano yan, yung kita mo dahil pa. Hindi, ang measure is the fullness of Christ in you. Kapag kakabuuan ni Kristo nga nabubuhay na sa iyo, wow, Kristo ka na nga. Little Christ. Kasi, kung ano yung isip ni Lord, yun ang naisip mo. Kung ano yung gusto ni Lord, yun ang gusto mo. Kung ano yung gusto sabihin ni Lord, yun ang sinasabi mo. Hindi ka nagsasalita lang, hindi sila ang gusto ni Lord. Amen? Siya ng kabuuan. Parang si Lord Jesus Christ, nung siya lumalakad po dito. Amen? Sabi niya, wala siyang ginawa na hindi niya nakitang ginawa ng kanyang Ama. Amen? Wala siyang ginawa na hindi niya nakitang ginawa ng kanyang Ama. Wala siyang sinabi na hindi niya narinig na sinabi ng kanyang Ama. So, lahat po ng ginawa niya ay ayon lang sa plano, kagustuhan at kaisipan ng Ama. So, kung kaya siya ay naging full representation, ibig sabihin full representation, He exactly represented the Father. Kaya sabi, if you see me, you see the Father. That's the truth.
Pag nakikita mo si Kristo, yung pagsalita niya, nagsasalita ang Diyos Ama. So lahat ng ginawa niya ay yun ang kagustuhan ng Diyos Ama. Wala siyang ginawa. Kaya sabi niya na wala siyang magagawa on his own because his role as the Son of God is actually to do and accomplish the will of the Father here on earth. So he never actually, yung will niya ay ginamit lang niya para gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tama. Amen. So ginamit pa rin yung will niya. Every decision that he makes, he decided always to follow what his Father wants. So in the same manner, as Christians, kaya Christians tayo eh. Andun po yung Christ na word sa atin po eh, sa pagtawag sa atin. Why? Because as Christians, we ought to be also like Christ. Amen. Amen? Like Christ. Si Lord Jesus Christ, the Son, alam niyo ba yung ibig sabihin ng Son? Anak na lalaki sa Hebrew. It means the Father's expression. Kaya si Lord, nag-i-expression nga siya ng Ama niya. Alam niyo ba na kadalasan po, ako generally, hindi ko na sinasabi lahat, generally, ang anak na lalaki, especially yung panganay, ay kopya-kopya yung tatay niya. Yes. Di ba? Yes. Pwede hindi sila magkamukha. Pero yung kilos, yung pananalita, yung pag-uugali minsan, di ba? Kaya sabi lang, parang junior ito eh. Because it's actually, literally, ang son kasi is expression of the Father. Meron nga kami pamangkin. Anak na pangalan ng kapatid ni tita ko. Talagang hindi siya yung panganay, siya yung bunso. Pero kamukha, pati kilos, pati salita, lahat. Kahit nakataligo, akala mo yung tatay niya. Pati boses. So, kaya importante po yung fullness sa atin. Amen. Kasi kung hindi po nakakapanahan pa ang kabuuan ng ating Panginoon sa ating buhay, ay marami pa mga semplang na kilos, desisyon, salita. At yun ngayon, ang ating pong tatalakayin ngayon, paano ba? Paano ba talaga magkakaroon ng, kasi yun ang desire ni Lord. Pumasok na si Lord sa atin, sa buhay natin, ang desire ng ating Panginoong Jesus is makakilos siya sa atin. Magkaroon siya ng kalayaan na gawin ang gusto niya sa pamamagitan natin. Di ba? Amen. Kung kaya tayo nandito, yun ang purpose. So that we can act like Christ, so that we can decide, we can think, we can have the mind of Christ. Amen. So every word that we study, kung natanggap natin as just the truth, whatever lies contradicting that truth will have to go. Huwag yung hayaan na mapanatili, dalawa naglalaban lagi. Kaya nag-struggle sa Kristiyano kasi nalaman niya yung katotohanan pero ayaw niyang sipain yung kasinungalingan. Meron pa ring clout sa buhay ng isang tao, Kristiyano, yung lies na itanim na sa buhay ng isang tao. Magmula nung sisinilang, yun na yun na kinigistan niya, na ginagawa. Mali pala. Pero nalaman niya, nag-struggle siya. Alam niyo, to the point na marami pong mga Christians na disenchanted sila, frustrated sila. Kasi nga parang, the time na malaman niya yung katotohanan, parang mas masarap pa yung kasinungalingan. Or parang mas totoo yung kasinungalingan. Amen. Kaya struggle isang Kristiyano. Pero the moment na kinonfess mo, ay importante kasi is you confess. If you're not able on your own, kasi alam po ninyo, ang kalakasan ng salvation is when you embrace salvation.
God has already redeemed you. You have received the life, the saving life of Jesus. But you have to embrace it and believe it. Amen? Na kung yun ang katotohanan, when you decide, Lord, sinabi mo, hindi tama ito. Nahirapan ako, Lord. Tulungan mo ako. The moment you do that, then, mamamangha ka. Bigla na lang dumaan ang araw, hindi ko na ginagawa. You know why? You have to confess. Yun ang sikreto po, confess. Huwag struggle. Kasi pag struggle ka, pinagpipilian mo pa, binibigyan mo pala lugar. Pero pag sinabi mong, Lord, alam ko na ito yung tama. Dahil ito yung gusto mo. Pero nahihirapan ako, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Be true. Alam niyo, si Lord, wow, ang tuwa ni Lord. Kasi yun ang gusto niya eh. And then doon po yung papasok. When you do that, then you allow, open your life to sa power of the life of Jesus. And the life of Jesus will do its work. Siya yung sisipa ng mga masamang habit niyan or whatever it is. Later on, you will realize that, ay, di ko na ginagawa. Ay, nakalimutan mo na, ay. Yun po yun. And then, nakalimutan ko pa sa laman. Thank you, Lord. Amen? Or mo sabihin na, galing ko pala. Hindi po. Si Lord yun. Amen. Give glory to God. Amen? Amen. Amen. At paano po natin magagawa yon? Kailangan kasi yung ating kaisipan ay firming. Alam niyo yung conscious God consciousness. I-practice niyo po yun. I-practice. Ano ibig sabihin ng God consciousness? Kailangan ay ang iyong kaisipan, kahit na mayroon kang ginagawa, di ba, busy ka, pero dapat huwag mong alisin ang thoughts mo sa Diyos. Nasa back burner siya, pero active siya. That's why when something happens, ang nagre-react, yung nandun sa nakaabang. And that is your mind in Christ. Amen. Paano ka ba nakakapagsalita pagka may nakita kang ano eh? In Jesus' name. Kasi ready ka lagi. Alam mo, nakakulit ka lagi. Amen? So dapat i-practice po ninyo na you are always conscious of God. Kailangan conscious ka lagi sa Panginoon. Ay gawin po niyo yun. It's a matter of practice. Amen. Hindi lang na maalala mo ang Diyos pagka nagipit ka na. Yeah. That's right. Hindi lang maalala mo ang Diyos pagka nangailangan ka na. Yeah. No. That's your relationship with Jesus. Siya yung pinakamalapit na being na sa relasyon mo. Mas malapit sa asawa mo. Mas malapit sa tatay mo, nanay mo, kapatid mo. Siya ang pinakamalapit na karelasyon mo. Kung ikaw ay Kristiyano. Amen? And that's why He is always ready. Sabi nga, kahit nasaan ka, kahit anong dinadaanan mo na pagsubok, ay laging andyan siya. Hindi sinabi ni Lord na mawawalan na tayo ng trouble sa buhay. Kaya sabi ni Lord, you may have troubles. You may face trials. But take heart. I have overcome the world. And so, dahil na-overcome mo na, ma-overcome mo din kasi ang buhay ko ay nasa iyo. Amen. Hallelujah. Pangako ni Lord yun, I will never leave you nor forsake you. Amen. So, God consciousness. Hindi mo na mamalayan na as you go on with your life, as you walk, slowly, napupuno na ng presensya ng Diyos. You allow God's fullness to continue to drip inside of you. Amen? At alam niyo ba, pagka nandun ka na, pagka pumasok ka sa isang kwarto, na kahit may mga problema, kung ano may nangyayari po doon, pagpasok mo, ibang dala-dala mo. Dala-dala mo ang kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Alam niyo ba na kahit hindi mo sinasabing mahal kita, ay mas malaking
Impact po yung dahil alam mo ang pag-ibig ng Diyos at ang buhay mo ay hinuhubog ng Diyos, ay actually mabaramdaman ng presensya ng pagmamahal ng mga nasa kapaligiran mo. They will feel, they may not understand it. They may not know it, but they will feel it, they will discern it. Sabi mo, pagdating mo, parang magkaroon ng hindi ba yung aura dito? Ganun po yun. Totoo po yun, parang si Lord, pag dumating sa isang lugar, nagkakandarama na yung mga demonyo umalis. Kasi pag umalis ang presensya ng demonyo, mapayapa. Amen. Amen? Hallelujah. Be thankful. See, para yung alam niyo yung thankful ka lagi, kaya sabi niya, give thanks always. Kasi yun po yung isa sa pamamaraan na kung papaano natin ma-assure in ang fullness ng Diyos sa buhay natin. So, di ba, napag-aralan natin na ang pasasalamat ay hindi lang sa magagandang bagay. Amen. So, ang pasasalamat ay para sa lahat ng bagay. Amen. Kaya minsan, may mga taong hindi maintindihan, akala may problema siya. Kasi nasaktan na nga siya. Thank you, Lord. Di mo ba? Talagang ano po yun. Pero alam niyo ba, yun ang sabi ko nun, hindi maalis sa kanya hanggang sa maranasan niya one day. Ito yung sinasabi niya. Why? Because you have opened the door sa buhay niya. You don't realize that giving thanks is a power of God that has instilled in you. Amen. Be always thankful. Be grateful. Amen? Kung ikaw nasa isang sitwasyon na mahigpit, huwag mo sabihin na, hindi mo lang kasi alam na yung kapatid. Hindi mo na intindihan. Hindi kasi nangyayari sa iyo eh. Hindi mo na sama. Pero alam po niya, pagka ikaw nandoon sa sitwasyon na yon, dapat, Lord, thank you, Lord. I thank you, Lord, sa mga pangyayaring ito, Lord. I know that something good is going to happen. Amen. By faith. Alam mo pa nila, pag kami nangyayari ng masama, hindi naman tuloy-tuloy yung masama na yun, nasa dulo. Pero mas ma-hasten ang pagbating ng kabutihan kapag ka ikaw ay nagpapasalamat. Why? Because you are entrusting it to God. Ang pagpapasalamat ay pagtitiwala sa Diyos na kaya niyang lutasin kung ano man yung kinaroroonan mo. Amen. Amen. Mga kapatid, ganun po yun. Kaya yun ang sinasabi ni Lord eh. Let us always be grateful. Because we have a God who cares for you. Amen. Yun ang pinagpapasalamat mo. Hindi yung nangyayari. Maraming mangyayari hindi maganda. Pero pasalamat ka dahil may Diyos ka na katulad ng ating Panginoon na He cares for you. Amen. Amen. So ang pasasalamat ay vocabulary dapat natin. Hindi yung plastic Dapat galing sa puso. Totoo. Amen. Kasi alam nyo, pagka sarcastic ka, mas mainis yung tao. Mararamdaman nila eh. Kung ikaw ay nanunuya. Hello? Yes. Out of the abundance of the heart, The the mouth of mouth God speaks. speaks. So dapat puno ka ng pagmamahal. Amen. Kaya sabi po dito sa binasa natin kanina, di ba? Sabi po dito, to know the love of Christ, which passes knowledge. So the love of Christ, kahit hindi mo naintindihan, kaya mong ibuhos ang pagmamahal. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na nagmamahal sa lahat. Amen. Huwag mo munang intindihin. Pasalamat ka na kagad. Kung kailangan na ipakita ang pagmamahal, ipakita mo yung pagmamahal. Kasi yun po yung power na magbabago ng sitwasyon. Amen. Hallelujah.
let us also practice yung sinasabi ng good heart. Alam niyo kaya kung inano to, doon sa Romans 1:21, let's go to that. Romans 1:21. Sabi po dito, when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Kapag ka, sabi ito, they knew God, ibig sabihin, kilala mo ang Diyos. Pero, hindi mo gino-glorify ang Diyos. So as Christians, this actually nire-refer ito sa mga taong I believe hindi pa born again. But ang tinasabi dito na kailangan, see, yung mga hindi born again, ito yung mga kailangan eh. Kailangan na thankful ka. Dahil nga, hindi na ibabalik mo yung glory sa Panginoon. Dapat yung isipan mo na ibabalot mo sa hindi hindi ka nag-imagine na mga masama. Tinitry mo yung di ba? How much more kung Kristiyano ka? At dapat magandang puso. Ano na yung magandang puso? Yung magandang puso, ang produkto yun sa mga kilos mo, sa salita mo, sa isip mo, ay kabutihan ng Diyos. Ang iyong nire-release ay kabutihan ng Diyos. So, kung lagi mo yung pinapractice, yung kaisipan mo, nagpapasalamat ka rin, gratitude, at yung pag-iisip mo ay tinutuon mo lagi sa magandang bagay para sa Diyos. Di ba? So, you are already in your journey to be experiencing that, the experience of having the fullness of God in your life. Dwell in you. Sabi dito, manahan. So, pag sinabing experience, hindi lang panandali, ha? Pero dapat, manahan, ibig sabihin, residence. Ano yung residence? Permanent yun, di ba? Kaya tinatanong sa mga misa, permanent residence. Kasi misa may ibang address ka. Pero saan ba yung permanent residence mo? So, hayaan po ninyo na manahan ang kabuuan ni Kristo sa buhay niyo. Pagka ikaw alam mo nag-iisip ka lang di maganda, alam mo na, you have to surrender to Jesus. Amen. Kaya marami pong pala tinuturo sa Bible, if your mind wanders away and napansin mo na dahil mo inisip na hindi maganda, capture mo yun. Lord, huwag humingi ka ng tawad. Lord, sorry sa mga naisip ko. I surrender all my thoughts now. Kaya mo na ikaw lang pumalit sa isip mo. You have to talk to God. God always respects. Yes. Call on Him. Sabi nga, lahat na tumatawag kay Kristo ay nagkakaroon ng kaligtasan. Nakakamtan ng kaligtasan sa anumang bagay. Amen. At totoo po yun. Yung pagtuwa ka sa pangalan niya, dahil po mga testimony na niya. Amen. So, glorify also means magnify. Kasi, although ang God, of course, God cannot be, we cannot make God bigger anymore. Kasi He's so big. And He's not reduced to anything. Hindi nagdi-diminish ang size ng Diyos. Infinite siya, di ba? Pero yung pananaw natin na nakakaroon ng problema. Kaya pag sinasabi ito, magnify, ibig sabihin, palakihin mo yung pananaw mo sa Diyos. Amen? Ano ibig sabihin? Yung kakayanan niya. Ang dami pong mga men of God sa Old Testament, New Testament. Sila David, King David. Sila Abraham. Grabe po yung kilala nila yung Diyos nila. Imagine si David, he will have to face the giant. Sabi, alam niyo si David, nung hinarap niya, teenager pa lang.
when he faced Goliath, he was just a teenager boy. At sabi nga, hindi siya matangkad. Maliit siya, sabi sa Bible. Amen. At ang kanyang kinaharap, mga 13 feet tall. 13 feet tall. Kahit pagpatungin mo yung kulang pa. Yung kahit natin. Amen? At hindi lang matangkad na hindi siya patpat si Goliath. Seasoned soldier. Alam niyo yung mga shield niya, halos hindi mabuhat ni David. Ilang kilo yung spear, yung ulo ng spear niya. So what I'm saying, si King David walang ginamit. Slingshot lang. Pero tapang niya. Bakit? Ano ba tingin niya? Nung nakita niya si Goliath, hindi niya tinignan ayon sa kanya. Nakita niya si Goliath ayon sa pananaw ng Diyos. Amen. So mga kapatid, ganun ka pag kami nag-define mo si Lord, ang tingin pa nga niya si King Goliath parang aso lang. He's just like a dog. Samantalang ilang linggo ng tinuton, isang tao, ang buong army ng Israel, wala man lang walang pumapalag. Takot na takot sila, di ba? Pero nakita ni David, because you know why? Because he always magnified God. He always give thanks to God. He always thinks of God. Habang nagpapastol siya, ang Diyos ang kanyang laman ng puso niya, ng kanyang. Kaya gano'n na lamang. Kaya sabi, wala siyang kinatakutan talaga. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, ano ba yung Goliath sa buhay mo? Alam ko, marami sa atin dito. Kaya dito, dahil kailangan natin finance, di ba? At yun ang mini Goliath natin, di ba? Hindi ko sinasabing Goliath na yun, kasi maliit lang yan. Amen. Look at it in the eyes of God. Amen. At matatawa ka lang. Amen. Yan say, when you look at your problems in the eyes of God, hindi mo lang nakikita yung problema, naintindihan mo siya at makikita mo ang solusyon. Because nasa Diyos ang solusyon. So if you look at these things in the eyes of God, then pati solusyon makikita mo. Kaya hindi ka hindi ka mangangamba. Amen. Hindi ka mangangamba, hindi ka mamakaawa sa tao. Kay Lord ka tumawag. Kay Lord ka humingi. Kay Lord ka magpresenta ng problema mo. Kaya sabi ni Lord, present your petitions. Right? Amen. Nasa Bible lahat yung pinag-usapan natin. Kulang lang talaga practice. Amen. And so, yung pong pag-aaral natin mamaya, foundation na to. Kung alam mo yung fullness ng Panginoon, wow. Yun po yung key. Hindi pira-peraso na mabait ka. So, kailangan mabait ka. Marami pong mabait. Sa mga ibang bagay lang. Pero sa ibang bagay, hindi sila mabait. Kasi hindi kumikilos si Kristo, hindi pananalahan si Kristo. Di ba? Iba-ibang pananaw nila. Hallelujah, mga kapatid. Do you get the gist what I'm saying? Amen. Napaka-importante po ito. Araw-araw na pamumuhay natin ito, ito yung layunin natin na para maniraan ang kabuuan ni Kristo sa atin. Kasi kung hindi, ay may question ako sa pagka-Kristiyano mo. Parang, Lord, ito lang munang kaliwang pa akong imamalis mo. Atin muna isa. Kaya pag lumakad ka, nakakatawa. Di ba? Kasi pinabinigay mo nila yung kaliwa. Eh sabi ni Lord dito, kaya mo ito, kaya minsan di ka makali kasi nakakontrahan eh. Ganun po yun. Picture yan po yun, ganun po yun. Hindi lang natin nakikita pero ganun po yun nangyari. Kaya nag-struggle ka, hindi ka makalis.
Kasi hindi pa surrender lahat eh. Di ba? O sinasabi lang kaisipan mo, ganito. Pero sinasabi lang iba, meron ka pa mga pinapakinggan iba. Na nagtatrumps up sa kagustuhan ni Lord. Kaya nag-struggle ka. Alam niyo, yung struggle ng Kristyano kasi is yung lumang pagkatao natin ay nakikipag-away sa bagong katauhan natin. Yun lang yun. That's the struggle. Kasi kung hinayaan na natin yung bagong katauhan natin, the new man or the new self that you have, hayaan natin na kumilos ang Diyos, walang problema. Amen. Smooth. Di ba? Amen. Amen. Di ba, bago ka magalit, Amen. magagalitan ko na sa kasala. Pero nangibabaw pa rin dahil ito na naman, nakasal ka niya, di ba? Ay, sa tabi ka muna, Lord, sa dali lang. Ang pagkatapos doon, sabi ko, sis, pag-pray mo na ako. The problem is the old self. Kaya sabi ni Lord, crucify mo na yun. Sabi ni Lord, if you want to be my disciples, deny yourself. No, then deny. The old self. Deny your old self. Carry your cross. Ibig sabihin, pagka habang naglalakad ka, medyo gumigising yung old self, pako mo siya. Ikaw daw yung cross eh. Yun po yung ibig sabihin nun. Carry your cross. Every time the old self comes out, you nail it to the cross. And allow only the new self to reign in your life. Amen. Hallelujah. And that's through the mind. Because in reality, it's dead. It's the old mindset that is living. Hallelujah. Anyway, we'll see you later. Thank you, Jesus. Let's pray. Amen. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Salamat po sa iyong salita. At alam po namin na nais mo mangyari po sa buhay namin na mapagtagumpayan namin lahat sa pamagitan ng buhay mo. Kaya Lord, help us to live out your life that is already inside of us. Allow us to have the courage and the power to cooperate with you, Lord. We give you thanks in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So dadako na po tayo sa ating tithes and offering. And let's pray. Father God, we are so thankful and grateful dahil lahat po ng meron kami ay galing sa iyo. And we are so thankful dahil kami makakapagbalik ng 10 sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Marami pong salamat dahil nandyan ka to provide everything that we need, everything that we need in our lives, O Lord God. Thank you for our lives. Thank you for our health. Thank you sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming po salamat, Ama, sa mga ikapo at handog na aming imanilikom ngayong araw na ito na patuloy mong pagpalain, palaguin, O Lord Jesus, para sa ikalalago ng iyong iglesia dito sa lupa, Panginoon. Maraming po salamat sa bawat isa na narito, sa nakarinig ng iyong mensahe sa araw na ito, na mag-manifest ito sa aming mga buhay. Hindi lamang namin ito napakinggan, Lord. Thank you so much for everything. In Jesus' name, Amen. Let's give with a thankful God.
po ng mensahe ngayong araw. Lahat po ba tayo nakarelate? Alam ko lahat tayo nakarelate. Kasi kung hindi tayo nakarelate, wala tayo ngayon dito. Amen? Napakaganda po talaga na you glorify God in any situations. Ano mang pinagdadaanan, talagang relate na relate po ako dun. Amen? Pero baka po tayo magkaiyakan kaya tawagin po natin ang ating bagong dating ngayon. Invited po siya ni Sister Joyce, si Sister Rosalyn Castillo. Ayun, si Sister Castillo. Tayo ka lang muna sis, ipag-pray ka muna ni Pastor Mark. Thank you, Father God, for everything, Lord. At salamat po sa buhay ni Rosalie. At siya ay naparito. At alam po namin na ito po ang iyong disenyo sa buhay niya, na ipin-appointment niya sa iyo upang sa pamagitan po ng mga ginawa ngayon sa araw na ito, ang pagsamba sa iyo, ang pagpuri sa iyo, Panginoon, ay lalong napalapit siya sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na anuman ang plano mo sa buhay niya, magkaroon ng katuparan, at ang lahat ng pagpapalang nakalaan para sa kanya ay kanyang makamtan, maranasan at ma-enjoy, Panginoon, sa po ng kanyang mga mahal sa buhay na kung saan man sila, Panginoon. At dalangin na magkaroon siya ng pusong mananaliksik sa iyo, paghahanap sa iyo, at sinabi ko sa iyo pangako na sa bawas kaluwang hahanap sa iyo, matatagpuan ka niya. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay niya. In Jesus' name. Thank you, Lord.